Ang title po natin ngayon, handa na po ba yung mga nasa labas? Ganda, excited po ako. Excited na po akong i-share po sa inyo to eh. Di lang natuloy na Wednesday, yung pala kasi para sa Sunday. Whew. Alam niyo po, ang buhay na malabo, magulo. Tama, no? Ito po, karuktong lang din to ng sinare ni Pastor Nicky noong nakaraan. It's about vision. Ano po ibig sabihin ng vision? Ito yung nakikita mo, no? Paningin. Plain and simple. Sino po rito may 2020 vision? Purihin ang Panginoon Diyos sa buhay mo. No? Meron po ba rito yung talagang super linaw pa rin yung paningin? Galing, no? Nakakaingit kayo. Alam niyo po, nung mga bandang 20s ako, sabi ko, Lord, parang ang sarap magsalamin, nakakagwapo. Ang linaw po ng mata ko noon eh. Ito po yung natutunan ko, be careful what you wish for. Because you might just get it. Nung nagsimula na po ako magsalamin, sabi ko, ang hirap pala ng nakasalamin. Ang dami mong nagagawa kapag nakasalamin, ang dami mong hindi nagagawa kapag nakasalamin ka na. Una, hindi ako nakakapag-shades. Unless yung shades mo talagang papakustomize mo na Kaya lahat ng salamin ko, lang siya eh. Yung nagda-dark na lang, hanggang ganyan na lang tayo. Or yung kiniklip on na lang. Pero yung shades, kahit Ray-Ban pa yan, wala. Pangalawa, pag umasok ka sa malamig, lumabas ka sa mainit, wala ka na makita. Struggle ko po talaga yun. Lalo pag nasa kotse, malamig, pagbaba mo talaga, wala ka na makita. Kaya nga, purihin ang Panginoon Diyos sa mga malilinaw pang mata. Huwag niyo na pong nasain na, Lord, parang gusto ko, para nakakagwapo. Ang gwapo ni Pastor Pao sa salamin niya, sana ako rin. Wag! Yung anak ko po, 8 years old, nung kailan lang pinasalaminan namin. Alam mo yung grado ng mata niya? Kasing lala na ng grado ng mata ko. 200. 8 years old. So, malaking factor doon na genetics, pero malaking factor din doon yung gadget. So, ganun po talaga. Andyan na yan eh. Hindi na. Once nasimulan mo, you can never go back. Pero meron na ngayon yung pinapa-laser na. Tama, no? Hallelujah. Gusto ko lang pong i-emphasize yung importance ng vision. Ang title po natin is Seeing the Vision Through the Eyes of God. Kasi pwedeng meron kang vision sa buhay mo. Meron kang mga nakikita na gusto mong marating o pinapakita sa'yo na ito ko one day. Pero iba po yung vision na nagmumula sa paningin ng Diyos sa'yo. Tama, no? Remember Peter? Ang pangalan po niya before is Simon. Pero nung sinabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Sabi ng Lord Jesus sa kanya, you are now Peter, and on this rock, I will build my church. So iba ang vision ng Diyos na nakikita sa buhay mo at maaaring iba yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Whew. And it's so very important for us to see the vision in the eyes of God for ourselves. Sabi po sa Proverbs 29:18, mga 3 beses nyo na pong maririnig to. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Can we all bow our heads and let's pray? Father God in heaven, Lord, we acknowledge your holy presence in the midst of us. Thank you, God, for your great love sa bawat isa. Thank you, Lord, for the opportunity na binigay niyo sa amin na makasama ang inyong presensya sa oras na to. Panginoon, maraming salamat sa mga kapatid kong naandito na dinala mo upang makarinig ng iyong salta, maramdaman ng iyong wagas na pagmamahal, ang iyong paghihakap, O Diyos. Maraming po salamat. I believe and I declare, God, na sa praise and worship pa lang kanina, kumilos ka na sa kalagitnaan namin. Lord, nagpagaling ka, nagpalaya ka, Panginoon. Marami pong salamat. At minsan pa, in this very moment, Lord, hinihingi ko ang inyong pangunguna. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po ang mangusap sa mga taong ito na mahal mo ng lubos.
Tanggalin mo ang anumang mga nagdi-distract, mga alalahanin sa puso at isipan ng mga kapatid ko para hindi makapasok ang salta ng matiwasay sa mga sandaling ito. Marami po salamat. Revelation lamang na nagmumula sa iyo ang makita at marinig ng bawat isa. Marami pong salamat sa iyo pong papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen! Without vision, there is chaos. Alam niyo ibig sabihin ng chaos? Chaos means complete disorder and confusion. If you do not have vision in your life, magulo. Maaring okay yung ibang area ng life mo, but without vision, confused ka. Hanggang ngayon, wala ka pa ring pangarap. Ang taong walang pangarap, ang taong walang nakikita sa hinaharap, kawawa talaga sila. Tama? Sila yung mga taong unang-unang tinatamaan ng mga nagbabagsakan na debris na mamatay. Without vision, everything is questionable. Parang onting kibot lang na nangyari sa paligid mo, you're already questioning yourself, questioning others, questioning God. Ba't ganito? Ba't ganyan? Bawat bata may tanong. Everything seems questionable. Basta hindi lang umayon sa'yo yung nangyari. Question. Why? Kasi hindi mo alam yung tinatahak mo. Hindi mo alam yung pagdadalan sa'yo ng Diyos. Kaya minsan akala mo, pinagtakluban ka na ng langit at lupa. Akala mo, pinabayaan ka na ng Diyos. Akala mo, ikaw na yung pinakakawawa. Why? Hindi mo nakikita yung vision kung saan ka pagdadalhan ng Diyos. Talagang questionin mo ang lahat. Lord, bakit dito? Pwede naman dito sa daang maluwag. Bakit dito mo kami pinadadaan sa daang makipot? Hindi natin kine-question yun kasi hindi natin alam yung vision. Ang kine-question natin, Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? But if you know the vision in the eyes of God for your life, you will never, ever question what's happening in your life because you know that God is in control. And if God brought you there, God will definitely deliver you out of there. Hindi ka matatakot. Even sa kawalan, as long as you're holding the vision. Si Elijah nga pinapakain ng uwak sa gitna ng kawalan. Without vision, there is no definite direction. Hey, listen. Susubukin mo lahat. Susuungin mo lahat ng pwedeng suungin. Wala kang direction. Buti pa yung sikat na banda meron. So wala na rin sila, no? And without vision, definitely, you are lost. Naliligaw. Amen. Now, ito pong share ko po sa inyo. Galing po to sa devotion ng worship team. So, makaka-relate po siguro sila kung nag-devotion sila. Ito po isang propeta na puro reklamo. Ba't ganito? Ba't ganyan? Ito po ang buhay, kung kilala niyo to, siya po yung may-ari ng Coca-Cola. Haba? KitKat. Ala, ikaw di na mag-joke, Pastor Joy. Habi. Ganun daw, pag nag-joke yung pastor. Samahan nyo sa aming mga pastor, yung mga tawa nyo, labas sa ilong. Joke lang, nakita ko na po sa reels yun. Question. Ito yung question ni Habakkuk. At alam ko, question din nating marami. Why does it feel as though God is not hearing me?
parang hindi ako pinapakinggan ng Diyos? Propeta pa naman ako. Propeta yun ha. Bakit parang hindi ako pinapakinggan ng Diyos? Worshipper ako. Christian ako. Nandito ako sa tamang daan. Minsan po ba dumating ka na dyan? Sabi sa Habakkuk chapter 1 verses 2 to 4. Ang backstory po nito, ito si Habakkuk. Ito po yung sa panahon bago sakupin ng Babylon ang Israel. So ito na yung kasama niya na yan, sila Jeremiah, yung mga panahon na yan. How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Grabe, no? Kala mo siya nagpapasweldo sa Diyos eh. Or cry out to you, violence, but you do not save. Sometimes, ganun na yung prayer natin, Lord. Hindi naman ano yung prayer ko eh. Yung prayer ko naman is para sa ikabubuti. Ba't parang wala kang ginagawa? Parang ano. Ay, why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Destruction and violence are before me. There is strife and conflict abounds. Therefore, the law is paralyzed, and justice never prevails. The wicked hem in the righteous, so that justice is perverted. Grabe, sinermonan ng Diyos. Grabe talaga. Alam mo, sometimes ganyan tayo eh. Minsan, Lord, mali ka, Lord, mali ka, Lord. So yung question niya, una, how long, Lord, must I call for help, but you do not listen? How many times nag-pray ka na parang ang tagal? Ito, Lord, nakikinig ka ba talaga? Lord, anak mo ba ako talaga? Lord, sabi sa 2 Corinthians, all the promises of God in Him is yes. And in Him we can say amen. Pero bakit parang wala nangyayari? Lord, why do you make me look at injustice? Lord, why do you tolerate wrongdoing? Na para bang siya na yung pinaka righteous sa lahat eh, no? Ang maganda rito, ang gusto ko sa Habakkuk, ang tema nila, parang flip-top eh. 5 minuto para kay Habakkuk. O, pagtapos ni Habakkuk, 5 minuto para kay God. Ang galing ni Lord. Alam mo, this is, kaya si God, masasabing buhay talaga siya. Mahal na mahal niya tayo talaga. Paano masabing hindi siya nakikinig? Kasi sumasagot nga siya. Ang problema lang minsan, yung sagot niya, ayaw mo. Kaya akala mo hindi siya sumasagot. Sumasagot ang Diyos. Hindi lang yun yung sagot na gusto mo. Remember Judas? Yung shinare ni Pastor Nicky? Bakit siya nagkaganon? Kasi iba expectation niya. Ito na. 5 minuto para sa Diyos. God's answer. Verse 5. Ito sagot ng God. Look at the nations and watch, and be utterly amazed. For I am going to do something in your days that you would not believe, even if you were told. Hallelujah. Ano sabi ng Diyos? I am going to do something in your days that you would not believe. Gagawa ang Diyos ng isang bagay na hindi mo kayang paniwalaan. So sa mga moment na akala mong hindi nakikinig ang Diyos, sa mga moment na akala mong hindi ka nakikita ng Diyos, ito yung mga moment na ino-orchestrate ng God ang isang malawakang pagkakataon, malalawakang bagay para sa buhay mo na magmamangha ka na lang talaga. But in this context, kasi yung bayan ng Israel sobrang tumalikod na sa Diyos eh. Tama? In this context, bago ko ipagpatuloy, ang ginawa po kasi ni Lord dyan, God raised up Babylon. Kung alam nyo kung sino yung Babylon. Babylonia, ngayon din. Sige, bak. Ay, mga panahon lang namin. God raised up Babylon. Ang Babylon, yung pinakamalaking kingdom that time.
Sa buong mundo, pinakamalakas. Teka lang, may mga historian tayo dito. Baka sabihin lang, hindi naman, Pastor. Tama ba, Sir Albert? Mga history major tayo dito eh. God raised up a kingdom. Yung Babylon that time sa buong mundo. So, alam mo, Diyos mismo nag-raise up doon. Why? Dahil may gagawin siya sa Israel. God allowed, hindi si God ang nag-orchestrate ng mga evil nila, pero inallow ng Diyos mag-rise up ang Babylon at sumakop sa Israel. Sinakop po ang Israel. But in our life right now, sa ibang context ng buhay natin, sometimes merong inaalaw ang Diyos na hindi mo akalain na mangyayari sa buhay mo. Bakit ganito? Pero dahil pala nangyari yon, ang laki ng ikinagrow mo, ang laki ng ikinatuto mo, ang laki ng ikinatatag mo, ang laki ng ikinalalim mo. Sabi sa Isaiah 43 verse 19, "For I am about to do something new." In your life, God will definitely do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Sometimes hindi lang natin nakikita pero kumikilos na ang Diyos sa buhay natin. God's ways are not our ways. Malawak ang kaparaanan ng Diyos. Kaya hindi ka panipaniwala. Isipin mo ang way na ginawa ng God para matuto ang bayan ng Israel, nag-rise siya ng army, pinasakop ang Israel. God's thoughts are not our thoughts. Hindi, Lord, dapat itong bigay mo sa akin. Ito yung pinag-pray ko eh. Mas matalino ang Diyos eh. No? Mas alam ng Diyos ang ginagawa niya kaysa sa atin. It's enough for us to trust in His love for us. It's enough for us to trust in His sovereignty. Tandaan mo lagi, kung naibigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, makasama lang tayo, maibalik lang tayo sa original purpose natin. Nagawa ng Diyos yun. Naisip ba natin yun? Pero naisip ng Diyos yun. So, ngayon ka pa ba magdududa sa kaya niyang gawin sa buhay natin? Kung yung pinaka-imposible, nagawa niya na para sa atin. So, maaring dinadala ka ng Diyos dito sa isang lugar na hindi mo maintindihan, pero dito ka matututo. Sometimes we fail to see what God is doing because we are already expecting something in our minds. Ganyan ang nangyari kay Judas. God sometimes answers in ways that we cannot comprehend. God does things according to His will and purpose. Ito tandaan mo to Ang pagkilos ng Diyos, ginagawa niya yan sa kanyang kalooban at layunin. Hindi sa ating benefit and convenience. Hey! Hindi sa ating benepisyo lamang. Hindi sa convenience mo lang. Para lang maging convenient ka, hahatiin ng Diyos yung dagat. Hindi ganun yun. Pero hahatiin ng Diyos ang dagat. Matawid lang ang kalooban niya at layunin sa buhay mo. Hallelujah. Church. But you can trust whatever God is doing. Because everything that God has done, they're all good and they're all beautiful. Hey! Do you believe that? Walang ginawa ang Diyos na hindi mabuti, hindi maganda. Sabi niya, you are God's handicraft, workmanship. He is molding you sa kanyang mga kamay.
So I really do believe, masakit man ang pinagdadaanan mo ngayon, as long as God is molding you, the finished product will always be beautiful. The finished product in your life, there will always be good. God is working all things together for the good of those who love Him and those who are called according to His purpose. Whew! So yan na. So sinabi na ng Diyos kay Habakuk, Habakuk, may ginagawa ako. Eto na. 3 minuto para kay Habakuk muli. Ang kulit talaga eh. Nag-explain na nga si God sa kanya. Nag-rebat pa siya. Oh, ano yung rebuttal ni Habakuk? Habakuk's rebuttal. Sabi niya kasi, mali yun, Lord. Hindi parang ganun eh. Mali yun. Yung Babylon na na-raise up mo, mga demonyo. Yung Babylon na yan, grabing sasamang tao. Ayun yung ano ni Habakuk eh, mali Lord. Sabi niya, Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One, you will never die. You, Lord, have appointed them to execute judgment. You, my rock, have ordained them to punish. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Kulit neta ni Habakuk eh. Lord, hindi, parang imposible yun para sa'yo. Kasi ito mga taong to, masasama. Sobrang pure yung eyes mo. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Hallelujah. Ayan yung tanong ni Habakuk. Here we go again. Sabi ko nga, questioning God's ways and plans as if we are wiser and greater than Him. Church, alam mo, ito yung sagot ng God dyan eh. Hindi ko na nilagay dyan. Even though, pakinggan mo mabuti ito kasi baka nagtatanong ka rin eh. Bakit inalaw ng Lord mangyari sa Israel yon? Nag-rise up pa siya ng isang kingdom na napakalakas para lang maturuan ng leksyon yung Israel. Eh yung kingdom na yun, mga demonyo. Masasamang tao. Alam mo sagot ng God? Even though God allowed the Babylon to reign for a time, God just used them to teach a great lesson to Israel. But later, God also sent judgment to Babylon. Hindi sa Diyos galing yung kademonyohan ng Babylon. But God allowed them. But definitely, God will never turn a blind eye to their evil ways. Hey! Kaya kung meron pa sa inyo dito nag-e-enjoy sa kasalanan, sa nag-e-enjoy sa alam niyong mali, merong day of judgment ng Diyos. Once a great nation, Babylon. Kung alam natin yung history. Kahit hindi nyo alam ang history, magbasa tayo ng Bible, malalaman natin kung ano nangyari sa Babylon. Merong si Daniel, meron siyang nakitang statue. Alam niya sa statue na yon, yung taas niya made of pure gold. Then yung kalahati, silver. Then pababa, naging bronze na. Then yung paa na sa dulo, clay. Alam niyo yung symbol nun? That's a symbol of the kingdom na nag-reign sa world. First, the Babylon. Then, sumunod doon. Ano sumunod doon? Persia, tama ba? Then, sumunod doon, ano na? Then, Romans. Then, wala na. Pero sabi doon, sa Daniel, I will rise up once again, a kingdom that cannot be shaken. A kingdom that will last forever. Oh, hallelujah! Now, this kingdom, itong kingdom ng Diyos. Ito raw kingdom na to, nangyari dyan, yung statue na yan, may tipak ng bato mula sa mountain. Pak!
tumalsik, tinamaan yung statue, wasak lahat. Hallelujah. So for a time, God used them. Yes, God allowed them na mag-reign. But it's not forever. So in your life right now, kung merong inalaw ang Diyos na hindi magaganda pero natututo ka, huwag ka mag-alala, hindi yan panghabang buhay. Ginagamit lang ng Diyos yan para matuto ka. Dapat matuto ka. Hanggat matuto ka. Ang Diyos matalino. Alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang dulo sa umpisa. Huwag kang makikipaglaro sa Diyos. Tandaan mo to. Dahil alam ng Diyos, kung nakita niya na sobrang katigasan ng puso mo, nakita niya hanggang dulo, hindi ka magbabago. At least nagawa na ng Diyos lahat. Lahat binibigyan ng pagkakataon. Tandaan niyo po yan. Sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, God will allow. Sabi nga kasi hodang mamatay kang dukha, maligtas ka lang. Kasi hodang mag-suffer ka ng matindi dito sa mundong ito, maligtas ka lang. God will really do that. Pero wag mo nang tigasan ng ulo mo. Kailan mo pa gustong ma-experience yung fullness ng kingdom of God? Hallelujah. Sabi doon, yes, pupunta ka langit pero may usok. Because your works will be tested. Sabi sa Corinthians yan. Tama? May works ng gold, silver, and precious stones. Yung isa, wood, straw, and hay. 3 po yan. Lahat po yan dadaan sa apoy. Sa tingin nyo, pag dumaan sa apoy yung mga bagay na yon, the gold, silver, and precious stone. Oh, hallelujah. Pag dumaan sa apoy, by the grace of God, kala nyo, walang verse yung sinasabi ko. Ayun, no? By the grace God has given me, I lay the foundation as a wise builder, someone else building it. Each one should build with care, for no one can lay it. If anyone builds on this foundation using gold, silver, and costly stone, precious stone, merong wood, hay, or straw, 6 yan. Ligtas yan mga yan eh. Their works will be shown for what it is because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. Ang karuktong po niyan, ang lalabas daw po doon na hindi nasunog, yung gold, silver, and precious stone. Pero yung straw, wood, and hay, punta ka langit pero may usok ka. Ang alam niyo po ibig sabihin ng revelation dyan? Ligtas ka nga pero hindi mo na-utilize yung power, yung pwede mong makuha dito sa kingdom of God here on earth. If it is burn up, the builder will suffer loss. Ano yung sinasabi ko? Yet will be saved. Oo, ligtas ka nga. Even though only as one escaping through the flames. O sa hangit, magkita-kita tayo, ikaw may usok. Metaphor lang po yan, parang ibig sabihin po niyan. In this world, that we are supposed to be living as atin na yung power. Imbis na dito, nagre-reign ka na. Imbis na dito, you're reigning your life here on earth. Whatever fields nandun ka, nagre-reign ka, you are the head, you're not the tail. You're exercising the power of God. Whatever Jesus has done, nagagawa mo sana dito. Pero hindi, dito, hanggang sa kamatayan mo, nag-i-struggle ka. Basta ako, may faith ako sa Diyos. God loves me. God knows me. Oh yes, wala namang bumabawi sa'yo nun. Ang tanong, paano mo nagagamit yun ngayon? If you're living your life in defeat, if you're living your life visionless, na tila walang Diyos, onting problema ng buhay, parang gusto mo nang bumigay. Ay, hindi natural lang. Kasi nga wood, straw and hay. Hallelujah. So kailan mo siseryosohin ng Diyos? Hindi bulag ang Diyos. Tandaan niyo po yan. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi nakikipaglaro ang Diyos sa atin.
God wants us to exercise the dominion, the power, and authority na binalik na ng Diyos sa atin ngayon. Tama? Pero kailan mangyayari yun? Kung kailan ka matututo. Kung kailan ka talaga mag-humble down sa sarili mo, sasabihin mo, Lord, I surrender to your will. I surrender to your purpose. Not my will, but your will be done. Not para sa sarili kong convenience, not para sa sarili kong benefit, Lord. Oh, hallelujah. Now, the Lord's reply. Ito na yung rebuttal ni Lord. Last na tong reply. Anong sabi ni Lord kay Habakuk? Habakuk, ang kulit mo. Get a pen and paper. Pag ginanyang ng teacher mo, siguro. Kulit yung Habakuk eh. Alam mo, Habakuk, kahit anong paliwanag ko dito, parang hindi tayo matatapos. Ito yung sabi ng God eh. Siguro kahit na ilang round tayo mag-usap, hindi mo ako maintindihan. Parang ganyan sabi ni Lord sa kanya. Ganito na lang. Kumuha ka ng papel, sulat mo, baka sakaling may ibang makaintindi. Nakasulat ba yan? Nakasulat yan, nirephrase ko lang. Habakuk 2:2. The Lord replied, write down the revelation. Blessed are those person who are writing revelations. Ito po talaga, maniwala kayo. Kahit gaano kaganda ang revelation, pag hindi nyo sinulat, nakakalimutan nyo yan. Kaya nga ako, kahit natutulog po akong daling araw, kapag biglang may sa Lord, gigising po ako. Tinitake down notes ko. Ngayon, kahit nasa CR ako, bigla na lang may pumasok. Lalo, gumagawa akong kanta ngayon. Ayun ako, kahit ano, bigla po ako talagang nihinto. Kailangan isulat. Kasi ang bilis lumalipas. Napakaganda na ng verse mo sa utak mo. Sa panaginip mo lang pala, hindi mo sinulat. Pag-gising mo, iiyak ka talaga. Oh, Lord, ano yun? Nakalimutan ko. Ang sabi ng Lord, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. Kulit mo, Habakuk, sulat mo na lang. Baka pag may makakita na herald dyan, sila makaintindi. Ano ibig sabihin dyan? Church, first, write down the revelation. Dapat sinusulat po natin, hindi po tayo ganun, hindi po tayo AI. Natapos na agad. Anytime, pag tinanong sa'yo, ito yan. Walang ganun. Make it simple and clear. Minsan kasi pag may revelation sa atin, yung revelation ng Lord, parang 3 words lang eh. Minsan yung sinulat mo, tatlong paragraph eh. Tapos, wala na yung revelation ng Lord doon. Ano mo na, interpretation mo na. Ngayon, pag ginanong mo, make it simple and clear. Sabi, make it plain. Minsan, stick to the revelation. Then, share it. Ito po ang key. Kung gusto niyo po talaga na tumanim sa inyo yung mga rema at revelation ng Lord, i-share niyo po. Matuto tayo mag-share sa asawa natin, sa best friend natin, jowa natin, kahit kanino. Maging excited ka na mag-share. Kung alam mo na galing sa Diyos yung natanggap mo, ibahagi mo, yun yung sinabi. So that when a herald ang herald po, ang ibig sabihin po ng herald ng panahon nila, ito yung mga taga-announce eh. May hawak na scroll. Pinatawag po kayo ng mahal na hari. Herald. Kung ba ngayon mga newscasters, marites na ngayon eh. Amen ba dyan? Share! Minsan mas maganda yun eh. Mas nagre-rema sa'yo pag binabahagi mo eh. Dumadami. Kasi buhay po yan eh. Sabi, it's like a living water flowing out of you. Padaluyin mo! Yung revelation na hindi dumaloy, nabubulok. Share po natin. Whew. And this is our favorite verse. Yung sumunod po dyan.
Yung sumunod dyan, favorite po natin yan. Or baka ko lang. Sabi po dyan, for the revelation awaits an appointed time. Sa ibang version, for the vision awaits an appointed time. Church! Kung alam mo yung vision ng God sa'yo, alam mo may nakatakdang panahon para dyan. Hindi man ngayon ang panahon na para sa iyo. Totoo. Pag alam mo, nakikita mo yung revelation ng God, yung vision ng God sa buhay mo, hindi man maganda yung sitwasyon mo ngayon, pero alam mo, may revelation ng God sa'yo, may vision ng God sa'yo, kakayanin mo. For the revelation awaits an appointed time. Kahit anong yugyug mo sa mangga, kung hindi niya panahon, walang babagsak. May tamang panahon sa lahat. Aldab nga, may tamang panahon eh. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end, and it will not prove false. Church, though it linger. Ano ibig sabihin ng lingering? Do you have to make it linger? Do you have to? Do you have to? Ano ibig sabihin linger? Ito may nagtatagal. Parang longer lang yan. Though it linger. Nagtatagal man daw ito. Wait for it. For it will certainly come. And it will not delay. Hallelujah. Alam na ng Diyos yung tamang panahon para dyan. Kasi sabi, God can see the end from the beginning. Alam ng Diyos kung kailang panahon ng buhay mo yung darating. At yung mga panahon ng pag-aantay, bago yung tamang panahon na yun, ito yung panahon ng pagpoproseso ng Diyos sa'yo. Inihahanda ka niya. Kung ayaw mo magpaproseso, huwag ka rin umasang tanggapin mo sa dulo yun. Malaki na antay ng pinag-pray mo, malaking vision mo kay Lord, hayaan mo na magpaproseso ka sa Diyos. Dahil siya nakakaalam ng tamang panahon, kaya pala napakatagal, ang tagal mo magpaproseso. So what seems like a delay, seems apparent, is not a denial. Alam mo, pwedeng sa atin, delayed na eh. Pero sa timeline ng Diyos, hindi pa delay yun. Delayed na to, Panginoon eh. Kasi sabi ko, dapat by the age of 40, milyonaryo na ako eh. Kung akala mo sa'yo, timeline mo delayed na, walang di ganun kay Lord yun. May tamang panahon si God. It's not a denial. In God's perspective, it is always on time. Remember the Israelite? They waited for 400 years. Grabe. Ang tagal na panahon nilang inantay si Jesus, sa totoo lang. Sa totoo lang. Ang tagal na panahon na nilang alam na may darating na Mesaya. Ang tagal na panahon. Pero sa tamang panahon, dumating ang Mesaya. Ang maganda rito, pagdating ng Mesaya, hindi nila pinaniwalaan. Sabi yung mga tanga talaga. Kumisit. Ang tagal inantay. Pagdating ng Mesaya, ni-reject nila yung Mesaya. Ano yun? Why? Bakit? Iba ang expectation. Minsan, dumating na pala yung oras mo. Ayaw mong tanggapin. Dito yun, Lord eh. Definitely, God makes all things beautiful in its time. In its time. Hallelujah. Verse 4. Sabi ni Lord, see, the enemy is puffed up. His desires are not upright. But the righteous person will live by his faithfulness. Dito po kinuha ni Pablo yun. Yung mga quotation niya, the righteous will live by faith. Diyos mismo nagsabi nun. Kung ikay righteous person,
na talagang nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. You will live by faith. Anong klaseng faith? A faith that endures. Not just belief, but a steady, faithful trust. Ito yung faith. Faith that endures. Alam mo ito, revelation. Dati, ang akala ko sa faith is may gusto akong mangyari, pangahawakan ko hanggang dulo, mangyayari. Ganon ang akala ko sa faith. Mali. Faith is not something that will move God into compulsion. Alam niyo yung compulsion? Yung mapipilitan si Lord. Hindi pala ganon. Rather, faith is believing. Listen, hey, makinig ka. Faith is believing in what God has already provided by grace. This is faith. You're already believing in what God has already provided. The provision. Ang ganda ng revelation sa provision, ah. Ano sabi sa provision? It is a standby amount. Ready. Pagdating ng pangangailangan. And this is faith. Hindi lang yung kung anong gusto mo. Maniniwala ka na may pinrovide na ang God para sa'yo. Na way out. Na solution. The greatest blessing that heaven has, Jesus Christ ibinigay na sa'yo. Provided. Sabi doon sa same verse na yon sa Romans 8:32, ano pa raw ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa'yo? So you will not just ask for something kay God na mangyayari. No. Just believe na tinapos na niya. Believe that He is a loving Father, that He will never leave you, He will never forsake you. Hallelujah. Provided by grace. By grace, kasi tapos na yun, nandun na yun. Ulitin ko, kaya lang minsan, nag-fail ka sa faith. Why? May faith ka sa something na hindi kalooban at purpose ng Diyos. Eh, kahit pumuti ang uwak. Kaya nga, ano yung pinag-aralan natin mga nakaraan? Kailangan naka-align ka sa divine knowledge ng Diyos. Doon sa pinaka-source ng lahat. Kasi kung naka-align ka sa Diyos, alam mo yung will niya, alam mo yung purpose niya sa buhay mo, at magkakaroon ka ngayon ng pananampalataya sa lahat ng pinrovide niya na sa grace. In your journey, hanggang dulo, you will have faith that God will sustain you. If God will bless you with abundance, it is because kasama yon sa will and purpose ng God. Tama? Kung payayamanin ka ng gusto ng Diyos, dahil kasama yon sa will and purpose ng Diyos. Yung 12 apostle ng God, lahat martyrdom eh. Maliban kay John. Pero tinry din, tinangkaan din yun. Pinakuluan yun eh. Talagang malapit-lapit lang siya kasi beloved siya eh. Nakatakas eh. Parang palaka siguro nung tumalon. Pero saan siya namatay? Sa Patmos. Ano yung Patmos? It's an isolation island. Nakakulong siya doon. So hindi po ibig sabihin, hindi ko sinasabi dito na maghihirap ka. No, tanungin mo sa Diyos, Lord, what's your purpose and will in my life? Dahil definitely, I really do believe God will bless everybody abundantly for His purpose. Pero kung ang purpose mo, mamatay na martir, may mga ganun po kasi talaga. Basahin niyo yung libro na Tortured. Ano yun? Pinamigay sa amin? Tortured in Christ. Marami po tayo mga kapatid sa pananampalataya sa buong mundo na hanggang ngayon nag-suffer ng persecution. As in, we are so blessed in the Philippines, in the Republic of the Philippines, that tayo, malaya tayo nakakapag-worship kay Lord, ayaw mo pa! Joke lang.
Amen? Kasi nga, baka hindi ka naman talaga nakadestino para maging mamatay in martyrdom. Baka naman ang will talaga ng God sa'yo, especially in this church, maraming payayamanin ng God. Teka lang ha. Meron ba dito na sure siya na talagang payayamanin siya ng Diyos? I love it. Only those person who is sure in this, ang makakapagsabi niyan eh. Kita mo, meron ding tao na hindi kaya sabihin yan eh. Why? Hindi niya nakikita. Hindi ito pangarap lang. Ako naniniwala, nung tinanggap natin Panginoon, sabi po sa Jeremiah, pinaltan ng Diyos yung puso nating bato ng puso made of flesh. No, puso, mapanglin lang yan, pero pinaltan ng puso natin ng puso ng Diyos. Kaya kung yan ang inilalagay ng Diyos sa puso mo, kung anong nasa puso mo, sundin mo. True! In walking sa inihanda na path ng Diyos. Pero ito, hindi, naniniwala ako, mayayamanin ako ng Diyos. Yes, why not? Pero yung lakad mo naman palayo sa Diyos. Sino naniloko mo? Kanino ka naniniwala? Now this church has received a vision that this church will be used by God sa worship pa lang in healing many people. So if this is the vision, if this is the purpose and the will of God in this church, definitely God will provide His worshipers, His congregation with a heart to do that. With the anointing to do that. With the provision para magawa yan. Kaya definitely, hindi tayo lahat kakanta, pero marami sa inyo, payayamanin talaga ng Diyos. Because in this vision, imposibleng hindi kailangan ng pera. Hindi naman tayo pwede mang-arkila ng sound system na in Jesus' name. Tama? Dapat makuha niyo yung vision, yung purpose and will ng God dito. Lord, gusto ko makiisa sa will mo, sa purpose mo. So hindi ka man anointed singer, pero anointed ka naman sa pagbibigay. Anointed ka naman sa service. Anointed ka naman sa, ay nako. Hallelujah. Ang God nagbigay ng gift not para sa sarili. Tama no? Walang gift ang God na binigay para sa sarili nating benepisyo. Tandaan niyo po yan. Sabi, ang gift binigay to edify the church. Whew! Isa po sa gift yan eh. Serving, giving. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, hindi ka man payamanin ng God materially dito, pero pwede ka namang gamitin ng wagas ng Diyos. Hoy! At hindi ka pagkukulangin ng Diyos. I love it! Amen? And that's faith. Faith in the finished work of Christ. Tapos na. Tapos na po. Ang ating pinananampalatayaan, tapos na. Hindi papunta pa lang, tapos na. Ito po yung faith. Faith is believing in something already done. Amen? Amen? Faith in the name of Jesus. In Jesus' name. Meaning to say, hindi sa ating merit, hindi sa ating galing, hindi sa ating abilidad, but because of the finished work of Christ in the cross. Thank you, Lord. Ang sabi ni Paul, I have been crucified with Christ, and I no longer live. The life I live in the flesh, I live by faith to the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Galatians 2 verse 20. Amen. We will living to make His name high. At pag nagkaisa na yung mga puso at isipan natin sa vision, purpose at kalooban ng Diyos, the provision, magugulat ka lang kung paano bumubuhos. Whew, I love it.
So, Habakkuk's conclusion. Ito rin ang ating conclusion. Magaling, at least natauwan si Habakkuk. Galing, no? Alam niyo po ba ang Habakkuk, 3 chapter lang yan. Ay, naku naman. 3 chapter lang yan. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. So at least, sa kanilang flip-top ni Lord, natauwan siya. Dapat tayo din, no? Wag, baba po natin yung mga pride natin sa Panginoon. Hay nako, hindi tayo mananalo sa Lord. Hindi ka mananalo sa diskusyon sa Lord. Maniwala ka. Napansin niyo yung kanta natin? Open the eyes of my heart, Lord. Sumunod. Hosanna. Ano yung bridge ng Hosanna? Ganun din eh. Open my eyes. May open din yun eh. Ganun din sa greatness of our God, no? Give me eyes to see more of who you are. Oh, hallelujah. Why? We should ask God to open the eyes, hindi ng ating physical na mata, kundi yung mata ng ating puso, mata ng ating spirit to see what God is really doing in our lives. That is far more than we see, far more than nangyayari sa paligid. We should see, kailangan ma-open yung eyes natin sa spiritual things para hindi tayo masyadong emotional sa mga nangyayari, feeling pinagkaitan ng langit at lupa kasi hindi mo nakikita. Pero kung alam mo yung nangyayari sa paligid, sabi nga nung nag-exhort kanina, binuksan ng God yung mata ng servant ni Elisha, nakita niya na greater yung mga kakampi natin kaysa sa mga kalaban natin. Amen! Hallelujah! Greater is He that is in us than he who is in the world. So yun yung pag-pray natin kay Lord. Lord, in this situation right now, hindi ko siya naiintindihan, God. Hindi maganda, hindi masarap sa pakiramdam. Ayoko, Panginoon, pero buksan mo yung puso ko at isipan ko, Panginoon. Open my spiritual eyes to see what you're doing in my situation right now. Lord, I want to learn. I want to see your way out in my life. I want to see the provision that you have already provided dati pa. Amen? Para hindi tayo reklamo. Ayaw ni Lord na nagre-reklamo. Buti nga, pinatulan niya si Habakkuk eh. No? Ayaw ng Lord ng reklamador. Huwag tayo magreklamo sa buhay natin. So, minsan, disiplina ng Diyos. Minsan, consequence talaga ng ginawa natin. Minsan, testing talaga ng faith natin. But definitely, sa lahat na yon, lalabas tayong may natutunan. Unless otherwise, yung pride mo, mas mataas pa sa Diyos. Parang yung chapter 1 ni Habakkuk, taas ng pride niya dyan eh. Pero sa chapter 3, and I love this. Habakkuk 3:17-19. Mag-close po tayo dito. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes in the vines. Ang ganda ng realization ni Habakkuk. Though the olive crop fails and the fields produce no food. Though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. Hallelujah. Palakpakan nga si God. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in my God, my Savior. Hindi man umayon sa akin ang takbo ng panahon. Hindi man umayon sa akin ang takbo ng panahon. Magpupuri pa rin ako sa iyo, Panginoon. Kita mo yung sabi niya sa verse 19. Ito dito lang niya binanggit to. The sovereign Lord is my strength. Alam mo kung anong realization ni Habakkuk? The Lord is sovereign. Alam niyo ibig sabihin ng sovereign Lord? Diyos siya, magagawa niya kung anong gusto niya. Tama? The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Hallelujah! I will rejoice in the Lord. Your praise to God should not be dependent on your situations or circumstances. Hoy!
Magpupuri ka lang pag maganda yung pakiramdam. Magpupuri ka lang kapag maganda yung blessing. Magpupuri ka lang pag wala masyadong problem. Mali yun! Your praise to God should not be dependent in your circumstances. Sabi nga ni Habakkuk, di ba? Hindi man mamunga yung fig tree, wala mang grapes sa vineyard, wala mang olive sa olive, wala mang ship sa ship pen, wala mang pera sa bangko, wala man lahat ng inaasahan, yet I will rejoice in the Lord, knowing that God is sovereign, knowing that this sovereign Lord is my God. And He is not just our God, He is our perfect Heavenly Father. This is the revelation ng New Testament. God is not just God, God is our Father. Hallelujah. Our strength comes from the knowledge that the sovereign Lord is our God, our Savior, and our Father. To God be the glory po. Purihin ang Panginoon Diyos. Thank you, God.